Mga kapuso, alamin na natin ang latest sa galaw ng bagyong Uwan matapos nitong manalasa sa malaking bahagi ng Luzon. Iatid dyan ni Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor! Salamat, Emil. Mga kapuso, unti-unti nang lumalayo sa bansa ang bagyong Uwan pero ramdam pa rin ang epekto nito sa ilang bahagi ng ating bansa. 9:10 p.m. kagabi na maglandfall ang bagyong Uwan bilang super typhoon sa Dinalungan, Aurora at saka po nito tinawid ang iba pang bahagi ng Luzon hanggang sa makarating dito sa may West Philippine Sea. Huli po yung namataan kaninang hapon sa layong 175 kilometers kanluran ng Sinait, Ilocos Sur. Taglay po ang lakas ng hangin nga abot sa 120 kilometers per hour. Ito po ay nasa typhoon category. Taglay lakas ng hangin nga abot nga po ng 120 kph at yung bugso naman 150 kilometers per hour. Kumikilos po yan pahilagang kanluran sa bilis naman na 10 kilometers per hour. Ayon po sa Pag-asa, ngayong gabi o bukas ng madaling araw, posibleng makalabas na yan sa Philippine Area of Responsibility. Pero mga kapuso, kung mapapansin nyo dito sa kanyang track, unti-unti po itong magre-recurve at babalik ulit dito sa loob ng PAR sa darating na Miyerkules. Meron kasing high pressure area dyan po sa bahagi ng China na iniiwasan ng bagyo kaya imbes na magtuloy-tuloy yung pagkilos nito pahilagang kanluran ay ito po ay liliko at papasok ulit dito sa loob ng ating area of responsibility. Sunod po nitong tutumbukin itong Taiwan kung saan naman ito posibleng tumama pero unti-unti naman na po yang hihina. Ayon po sa Pag-asa, kapag pumasok ito ulit sa PAR, ay posibleng magtaas pa rin ng wind signal. Dito po yan sa may extreme northern Luzon. Kaya patuloy po natin yung imomonitor. Kahit papalayo na, medyo nahahagi pa rin ang mga kaulapan at nung hangin nitong bagyong Uwan yung ilang bahagi po ng ating bansa. Sa ngayon, nakataas ang wind signal number 2 sa Batanes, Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, northwestern portion ng Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, at pati na rin sa Benguet. Nakataas din po ang signal number 2 sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, western and central portions ng Pangasinan at pati na rin sa northern portion ng Zambales. Signal number 1 naman ang nakataas sa Metro Manila, natitirang bahagi ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, natitirang bahagi ng Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, natitirang bahagi po ng Zambales, Bataan, Tarlac at pati na rin sa Pampanga. Kasama rin po dito ang Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, Polillo Islands, Occidental Mindoro, kasama po ang Lubang Islands, ganun din ang Oriental Mindoro at kasama rin po dito ang Marinduque. Nasa signal number 1 din po itong Calamian Islands, Camarines Norte at pati na rin ang northwestern portion ng Camarines Sur. So ito po yung babala sa lakas ng hangin. Ngayon pag-usapan po natin yung mga pag-ulan. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may tsansa pa rin ng ulan. Dito yan sa Ilocos Region, Cordillera, ilang bahagi po ng Central Luzon, pati sa ilang lugar dito sa Mindoro Provinces. Pagsapit po ng hapon, halos ganito rin po yung magiging panahon pero may mga posibleng pag-ulan na rin sa ilang bahagi ng Quezon Province at pati na rin dito sa Bicol Region. Sa Metro Manila naman, posible pa rin makaranas ng ulan ng ilang lungsod pero hindi naman po kasing tindi tulad ng naranasan natin kahapon at kanina. May mga kalat-kalat na ulan naman sa Visayas at Mindanao sa umaga at sa hapon naman, kabilang po sa makakaranas niyan itong Western Visayas, Negros Island Region, Cebu, Bohol, Samar and Leyte Provinces at pati na rin ang halos buong Mindanao. Kaya doble ingat pa rin dahil may mga malalakas at yan po ay posibleng magdulot pa rin ng mga pagbaha. Samantala, magiging maalon pa rin at delikadong maglayag ang maliliit na sasakyang pandagat. Dito po yan sa ilang bahagi ng Northern and Central Luzon, pati na rin sa ilang baybayin dito sa Southern Luzon. Yan ang latest sa ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon.